Ayan. So, madalas, no, pagka nag-upload tayo ng video, kailangan maganda. No, ako naman kakaiba, no. Kung maisip ko lang mag-upload, no, nag-upload ako, no. At minsan hindi ko iniisip kung maganda ba yung ina-upload ko, no, or pangit, no. Ang sa akin lang is, may share ko lang kung ano yung meron ako, or hindi ko na kailangan i-script yung ina-upload ko, no, natural lang. No? At alam naman natin na sa paggawa ng videos, no, kailangan nga, syempre, lagi sinasabi wide yung ating camera. So, ayan. So, patulog na po ako. And, naisip ko mag-upload. No? Ito, mapapasin niyo dito sa akin ang aking produkto, Soul Beauty, no, product sabon. And, anumang tahakin natin sa buhay, no, mahirap man yan o madali, no, kailangan maging malakas tayo, no? Nakahiga ka man o nakatayo ka man, pero syempre nag-iisip ka pa rin kung ano yung diskarte mo na gagawin sa susunod na araw o pagkagising mo. Hindi yung pagkagising natin kailangan kumain ako, kailangan gumastos ako, di ba? Lagi nating panatilihin na may paninindigan, may diskarte tayo sa buhay, no? Kaya nga, lagi na lang sinasabi na kung wala kang diskarte, hindi ka aasenso. Ayan. So, sino ba naman ako para magsabi nun? Isa lang naman po ako na ina, no? At nagbabantay sa dalawang anak ko. No? Pasok sa school, no? Kasama ko sila palagi sa bahay. Ayan, syempre si Mister ay nagtatrabaho, no? So, habang nagtatrabaho si Mister, hindi naman pwede na lagi na lang tayong asa sa sahod niya, no? Bakit hindi ako nakatayo? Dahil inaantok talaga ako. Ang sakit na talaga ng mata ko. Pero, ayan, gusto ko lang mag-share. No? At saka, ang ganda nga dito, wide. Oh, diba? So, syempre, gusto ko lang i-share po sa ating mga kananay na kahit mahirap, pero gagawin, no? Ako naman, no, nag-umpisa rin ako sa walang-wala, no? Nag-business ako ng sari-sari store ko. Puro mostly mga benta ko is pambata. Kasi maraming bata dito sa amin. May bumili man sa akin o wala, okay lang, no? Hindi naman kailangan manggigil ka na kailangan makabenta ko ng ganito, no? Hindi. Hayaan mo lang sila. Lalapit din at lalapit yan. Kung wala sa kabila, ikaw pa rin ang pupuntahan. Mga ganun, no? So, ganun diskarte ko sa buhay ko. Hindi ko kailangang madaliin, no? So, kahit pa paano naman, no, sa ganung pag-iisip ko, hindi naman po kami as in walang-wala or isipin ko bukas, no? Syempre, meron din kahit pa paano. No, kung yung sahod man ni Mister nagkukulang, no, gagawin natin ng paraan. Syempre, hindi naman pwedeng ito lang yung sahod ni Mister. Paano to hindi magkakasya kinabukasan? No. Wag mong gawin 'yon. Wag mo isipin 'yon. Syempre, pag sa sahod ni Mister maliit, syempre maliit lang din yung iba-budget mo at saka alam mo yung bibilhin mo is enough lang for that money for about 15 days kasi kinsenas katapusan madalas ang sahod, no? So, hindi pwedeng sabihin mo na, ay, ito na sahod kulang, so mangungutang ako. Huwag ganon yung ating mga taktika sa buhay. Dahil nga, pag tayo nabaon sa utang, kawawa tayo. Tayo lang din man mahirapan and nakakahiya sa ating mga inutangan. Siyempre, may pamilya din sila. Inaasahan din nila yung pinangako nyo sa kanila. Mga ganong technique pa. So, ako, umasa ako sa sarili ko. Siyempre, sa tulong ng asawa ko, no, wala kami ibang mapuntahan kundi kami lang. No, kung magbigay man ang ating mga kapamilya, appreciate natin yun ng sobra-sobra. At lagi ko nga sinasabi na wag na ulitin. No? Kasi nahiya ako Nahiya ako kasi nga syempre, yung pera na yung pinaghirapan din po nila yun. No? Pero sobrang na-appreciate ko dahil nga tumutulong sila dahil alam din nila na wala ganito si ate, kailangan din yun ganito si ate, tulungan din natin si ate, mga ganun. Pero, syempre, habang ikaw tulungan mo din sarili mo kung paano ka mag-grow, no? Nang sarili mo, tumayo ka na sarili mo paa. Ayan. Hindi puro asa. Ayan. So, huwag yung gagayahin na nakahiga habang nakikipag-usap. Dahil nga sobra inaantok. Ang sakit na kasi ng paa ko, tsaka likod ko. Kasi nga napagod ako.
kagabi. Ayan, may mga inayos tayo, no? Naglakad kasi kami ng anak ko. Mula dito hanggang doon sa school and then mula sa school hanggang dito sa bahay. Sobrang napagod ako. Ayan, so ipapahinga ko muna si likod. Ayan, so idlip muna tayo bago maglinis ulit. So, syempre, ang pagwawalis sa bahay, hindi lang isang beses, no? Kailangan 2 beses, 3 beses sa isang araw. Kasi nga, syempre, yung galing sa labas na alikabok, pumapasok dito. No? So, syempre, hindi may iwasan yun. Kaya, gano'n. At kung mapapansin nyo, ang aking Christmas tree andyan pa din. Ayan. Hindi ko na siya tatanggalin. Kasi, ang Christmas tree for me is alive, no? Yan yung para sa akin founder, no? Hindi ko kasi siya itinayo just for decoration in our house. Nayo ko siya kasi buo na yung pamilya ko, no? Hindi na kami kagaya dati na kalat-kalat, no? Na yung isang anak namin nasa kabila, yung isang anak namin nasa kabila, hindi. So, buo na po kami. Yun yung ibig sabihin sa akin ng Christmas tree kasi natayo na siya eh. So, kung natayo mo si Christmas tree, may mga decoration na siya, it means okay na yung life mo. Hindi ka na nag-aalala kasi malayo yung isang anak mo, no? So, kung nagigipit man, okay lang, sama-sama kayong pamilya. So, kung napapansin nyo yung star, diba? Asan ka star? Ayun, kita ba? Yung star, syempre siya si Father natin. No, syempre siya yung naggagabay sa atin palagi. Thank God kasi He's always there for us, no? So, syempre, itong tree, yan si ina at saka si ama, di ba? At yung mga kolorete niya, syempre mga relatives natin, mga kapatid natin, mga anak natin, ayan. Kaya yung ilaw, no? Iniilawan niya yung buong paligid. Ayan, yan na tayo, di ba? Kasi ibig sabihin, umiilaw siya, masaya na siya. Pag nagkuklot, means anumang pagsubok sa buhay, kakayanin natin yan. Ganon, for me, no? So, susunod, bibigyan ko po siya ng content regarding sa Christmas tree. Ngayon is kwentuhan lang muna. Ayan. So, ganun naman talaga ang ating ganap. So, ayan. So, bukas ulit po. Ayan, kwentuhan tayo, nakatayo naman. So, ayan. Bye-bye everyone. Salamat po sa pagsama sa aking channel.